nauubra. Mga pekeng balita agad mabubura. Mga troll farm malamang susuko na. Dahil kami ang bebengga, humanda ka na. Mga makachina, benga, benga. Mga fake news, benga, benga. Salbahing dedes, benga, benga. Halik sa Walang kawala ang may sala. Pegador, wala kang kawala. Benga, bengador, kayo ay maganda. Benga, bengador, galit sa masama. Benga, bengador, ang sa inyo bebenga. Benga, bengador, wala kang kawala. Benga, bengador, kayo ay maganda. Benga, bengador, galit sa masama. Benga, bengador, ang sa inyo bebenga. President Rodrigo Roa Duterte, mapapauwi kaya mga kababayan ko ng mga dilis? Ay nako mga kababayan, todo ikot po ngayon ang mga dilis mga kababayan ko. Tama ho kayo ng inyong naririnig sa akin. Todo ikot ho yung mga dilis ho ngayon sa pagpapakalat ho mga kababayan ng kanilang mga inilalathala. Oy, tama ho kayo, inilalathala na pirma mga kababayan ko. At nagsalita na nga ho yung mga nangunguna dito sa pirma na nagsasabi, kami muna tay. Ay, kami muna. Ha? Kwento nyo sa pagong. Ano ba pagkakaalam ng mga taong ito? Doon kayo magtatake. Sa totoo lang, doon kayo mapapaisip, doon kayo mapapatanong. Ano nga ba yung pinaguhugutan nila? May basis ba itong tay, kami muna? Ah? May basis ba ito? Kaya bang palayain si Duterte nito? Pag-uusapan natin yan, mga kababayan ko. Ito ang mga mainit na balita, mga kababayan ko. Pag-usapan na natin itong tay, kami muna. Ito siya, panoorin natin. Nililibot ng mga taga-suporta ni FPRRD ang buong Pilipinas para manghagilap ng pirma. Yan daw ay para isumiti sa Korte Suprema at ipanawagan ang pagpapauwi sa dating Pangulo. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ryan Riloban ng Abante. Ano daw? Maagang nagtipon-tipon ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ilang bahagi ng lungsod ng Maynila kanina. Ay, mga kababayan. Ito pala yun, mga kababayan. Ito yung babae na, ito yung vlogger na babae, na nangaaway kay Takeru Miyamoto. Nagpapapirma, mga kababayan ko. Matindi. Mga kababayan ko. Ito po sila, mga kababayan. Ayan. Ito po pala yung nagkakalat ng pirma. Ito po pala yung campaign signature nila na tay, kami muna. Ito bang ginagawa nila na to, mga kababayan ko? Sa madalit salita, para wala na humabudol itong mga Duterte. Wala na hong pumirma-pirma pa doon, mga kababayan ko. Tatanungin ko po kayo, hello po Ma'am PB. Maraming salamat po from Switzerland. Tatanungin ko ho kayo, ito hubang pirma na to, mga kababayan, ay makakatulong ba ito kay dating Pangulong Duterte na makalabas ho ba sa Netherlands? Ayan ho ang pinakamagandang tanong doon, mga kababayan ko. Ito ba, makakatulong ba to? Makakalabas pa si Digong? Kung kapag pumirma ho ba ang mga Pilipino sa ginagawa nila? Sinong nagpopondo dito at tila ho ba budgeted, mga kababayan ko, ang kanilang ginagawa? Abay, malalaman ho natin yan, mga kababayan. No, mga kapatid, hello po, Tita Ami Kimbel and Kabsat Makoy. Sabi ni Kabsat Makoy, utang na loob. Utang na loob daw nila, Boss Koy. Sa tatay nilang ulupong. Ang hard mo. Ang hard mo, Kabsat Makoy, ha? Sabi ni Kamsat Makoy, naulupong na buong Pilipinas, dito naman kayo sa Maynila, Ilocano region kayo pumunta. Ewan ko lang kung may pumirma. Mga kababayan, yun na nga Yun na nga ho, mga kababayan. Paalala lang ho sa mga makakapanood ho nitong video na to, mga kababayan ko. Maaari nyo pong i-hit yung notification bell ulit para ho ma-notify ho kayo sa mga susunod ho nating mga videos. Sapagkat, mga kababayan, nag-reset po si YouTube ng panibagong format ng algorithm, kaya po hindi po kayo nano-notify. Okay? Yung iba po kasi nagme-message po sa akin,
Yung mga hindi po nakakatanggap ng notification na naka-livestream po tayo, maaari nyo pong i-notify mga kababayan ko. Or abangan nyo po ko, mga kababayan ko, tuwing alas 6, mga kababayan. O, pabago-bago oras natin, nililito natin ang kalaban. Mga kababayan ko. Alright, mga kapatid, nakakatulong ba ito? Ayan, tanungin natin si Tita Ami Campbell. Yan ay para isagawa ang tinawag nilang nationwide signature campaign Caravan. Nako, na nationwide signature campaign ito ba'y nakakatulong? Nako, Diyos ko naman, ano ba naman buhay ito? Diyos Ginoo, por meo, por favor, maremar. Ano ba yan, mga kababayan? Layo nito na mangalap ng pirma bilang apela sa pamahalaan para sa agarang pagpapauwi sa Pilipinas sa dating Pangulo mula sa The Hague, Netherlands. Ano daw? Agarang pagpapauwi, mga kababayan ko, ng mga taga-suporta ni Digong mula sa Netherlands. Diyos ko naman, ano ba naman itong mga to? Nakaka-high blood kayo, ha? Nakaka-high blood kayo. Alam nyo, ginagawa nyong bobo ang mga Pilipino, eh. Mga kababayan ko, eh. Alam mo, buti na lang yung mga subscriber ko hindi aanga-anga. Ay, oo, mga kababayan ko. Mga kapatid, sabi ni Tita Ami Campbell, it doesn't help. O, di ba? Buti pa sila, alam na alam nila. O, kaya ba't yung mga Pilipino, mga kababayan ko, yung mga Pilipino, mga kapatid, pag lapitan ho kayo, kusa ho kayong pumipirma. Ito papaalala ko lang ho sa mga Pilipino, mga kababayan, mga kapatid, mga kababayan kung tayo may lahing Pilipino, no? Kahit na ho, sandamakmak o milyones pa po yung pumirma dyan, hindi ho makakalabas yung tatay nyo. Oho, hindi ho makakalabas yung tatay nyo si Duterte. Taminin nyo na ho ito sa totoo lang. Wala na hong paligoy-ligoy. Hindi ho talaga makakalabas yun. Oh, kahit na ano ho ang ipagpilitan ninyo, pagpapirma man kayo sa dulo at dulo ng Pilipinas mula Batanes hanggang Hulo, mga kababayan ko, papuntang Tawi-Tawi, hindi ho makakalabas yung tatay nyo. Oo, yung poong nyong nasa preso. Mga kababayan, tinutukoy ko. Oh, bakit? Ano, paano palagay nila? Sige nga, paano nila nang bubudol? Panoorin natin. Umikot ang isang van sa piling pangunahing kalsada sa Maynila na may nakadikit na mga tarpaulin na may nakalagay na katagang Tay Kami Naman. Tay, diyan. Gagawa nga ako niyan. Tay, diyan ka na lang. Gagawa nga ako, Tay. Diyan ka na lang. Oh, ayan ha. At may kalakip na larawan ni dating President Duterte. Ayon kay Placido Pilosopo na mula sa May Isog Rally, December 5 nang simulan nila ang Caravan dito sa Luzon kung saan target na makalikom ng 1 milyong pirma sa buong bansa. Ano daw? 1 milyong pirma sa buong bansa? Mga kababayan ko, that's too impossible. Aba, ang tindi naman ng mga to. Ano kayang pinambubulag nila sa taong bayan? Ano kayang pinambubulag nila sa mga miyembro nila? Abay, panoorin nga natin sandali, mga kababayan ko. Inaasahan naman anya na matatapos ang kanilang aktibidad sa Pebrero ngayong taon at agad din nilang isusumite sa Korte Suprema. After po nito siguro, we will support the filing of this signature campaign sa Korte Suprema at tignan pa ho natin kung ano pa ho yung naisin ng taong bayan. Ha? Mga kababayan? Tama ba ang naririnig ko? Korte Suprema, mga kapatid? Tama ba yung naririnig ko? Korte Suprema ang ipampambala nila? Tao pa ba to? Hindi, tanong ko lang mga kababayan ko, tao pa ba to? Kasi nagtataka lang ako. Ibabala mo sa Korte Suprema, mga kababayan ko, yung 1 milyong pirma, sinong nagturo dito? Sinong nagsabi dito na uubra yun? Sino nagpapakalat nito, mga kababayan ko? Di ba? Sino nagpapakalat? Kahit daanin sa Korte Suprema, mga kababayan ko. O mamaya, sige, babakbakan kita. Teka lang, tapusin lang natin to. Para po kalampagin ang gobyerno sa pamamagitan ng Suprema na bahagi po ng ating bayan, para po kalampagin ng ating gobyerno, para po dinggin at bigyan na po ng resolution ang 4 na pending na GR numbers po. Ayan naman pala. May pinangahawakan. Sige nga.
Dagdag pa ni Pilosopo, ang pangangalap ng pirma ay bahagi lamang ng mas malawak na kilos protesta ng kanilang grupo habang hinihintay ang tugon ng pamahalaan sa kanilang panawagan. The highest court in the land is the Supreme Court. Oh. At sa palagay po natin, they're upholding the Constitution. At malinaw naman na sinasabi na illegal nga po yung pagpapadala. Ay, nako, patay ka dyan. Kaya kailangan lang po na makita din ng mga judges natin na marami talagang Pilipino ang kumukwestiyon sa pagpapadala na to. Nako, patay ka. Mali ka doon, sir. Sasawatahin kita dyan, ha. Pasensya ka na, ha. Kung mapag-usapan natin. Number 1, mga kababayan ko. Nung hinuli si PRRD, mga kababayan ko, sa airport, hinarang ba ng Korte Suprema, mga kababayan? Tatanungin ko lang ho kayo. Kayo hong mga nanonood. Nung hinuli si PRRD, hinarang ba ng Korte Suprema? Yan ho ang pinakamatinding tanong. Kaya naman on the spot maglabas ng TRO ng Korte Suprema. Bakit, mga kababayan ko? Hindi hinarang ng Korte Suprema. O, yan ang may hawak doon. Yan ang pinakamagandang tanong. Bakit hindi hinold? Bakit hindi hinarang ng Korte Suprema, mga kababayan? Pangalawa, uubra ba kahit 1 milyon na pirma pa ang libutin ninyo? Ang sagot ko po dyan, mga kababayan ko, hindi. Bakit po? Biyahin ni Koy. Biyahin ni Koy. May pirma naman kami. Makakalabas yung tatay namin doon. Ang sagot ko po dito ulit, mga kababayan, simpleng-simple lang. Kahit na mag 1 milyong pirma, 3 milyon, 5 milyong pirma po, mga kababayan ko, ang gawin ninyong pagpapapirma, hindi po mangyayari na palabasin si Duterte doon. O, mga kababayan ko. Pangatlo, mga kababayan ko, tibagin ulit natin yung sinasabi niya, mga kababayan. Simpleng-simple na naman. Mga kababayan ko, o, ito na naman, pag-uusapan natin, simple lang. Illegal ba ang pagpapadala kay Duterte sa Netherlands? Ang sagot po, mga kababayan ko, hindi. Kasi kung illegal po ang pagpapadala kay former President Duterte, saksak nyo sa kukote nyo to, mga nag-a-attend dyan sa, sa pirma-pirma na yan. Saksak nyo sa kukote nyo to, pag napanood nyo ako, ganito gawin nyo. Kahit na pumirma pa 1 milyon, 3 milyon, hindi nyo mapapauwi yung tatay nyo dyan. At higit sa lahat, mga kababayan ko, kung illegal ang nasa utak ninyo, na sinasabi nyo na pagpapahuli kay Digong, nagkakamali kayo doon, mga kababayan ko. Because that is legal, mga kababayan ko. Legal ang paghuli kay Digong because may warrant po siya under by the ICC at meron siyang Interpol. Di ba, mga kababayan? Sabi nga ni Bato, fuck shit, Interpol! Di ba? Nagaganon tayo si Bato eh. Una-una, legit yung paghuli kay Duterte. Wala hon nilabag na masama ang ating kapulisan sa pagdakip ho sa kanya. Pangalawa, mga kababayan ko, pakisabi ho dito sa tao na to na nasaksakan ng kung anong-anong ideology, mga kababayan ko, legit po ang pagdampot kay Digong. Ngayon, kung meron man tao, mga kababayan ko, na makakapagpalabas kay former President Duterte, ang katukin nyo po, ang alukin nyo ho ng pirma si Kapman. Kasi si Kapman ho yung abogado. Wala hong magagawa yung pirma ninyo dyan. Kasi kahit magtututulog ho kayo, tumihaya man ho kayo dyan, umaga, tanghali, gabi, maglibot man ho kayo sa Batanes at sa dulon-dulo ng Pilipinas sa Tawi-Tawi, eh hindi ho mangyayari, mga kababayan ko, na mapalabas ho ninyo. Yung paniniwala nyo ho, in the highest, sabi niya, the highest court in the Philippines is the Supreme Court. Mga kababayan ko, sa Pilipinas yon. Kung andito si Digong. Pero si Digong, mga kababayan ko, alam nyo po kung nasan, mga kababayan, mga kapatid, nandun ho sa Netherlands. Doon ho kayo magpakalat ng pirma. O sa makatuwid, mga kababayan ko, meron ho kong conclusion dito. Hindi naman mawawala sa atin yon, mga kababayan. Alam nyo ho, ano tawag ho dito, mga kababayan? Tapatin ko na ho kayo. Alam nyo ho kung ano ho ang tawag sa ginagawa ng mga to, mga kababayan ko, mga kapatid. Diretsahan ho tayo, ha. Wag ho kayo masasaktan sa mga taga-Maisog kasi kayo ho ay nagagamit. Nagagamit. Oho, nagagamit ho kayo. Bakit po kung sinasabi nagagamit ko kayo? Nagagamit ho kayo dyan.
That is early campaigning. Wag na ho tayong magtago. Ginagawa nyo ho yan, pag-iingay, pagpapapansin because premature campaigning na po ang ginagawa nyo. Ganyan din ho ang ginagawa ng mga Duterte noon. Sa pangangampanya kay Digong, bakit ko nalaman? Yung strategy ganyan, ginawa na ho namin noon nung ako ho ay naniniwala kay Duterte. Meron ho kaming opisina sa Mandaluyong nga ho noon. Kung alam nyo lang, mga kababayan ko, meron hong tatak na libreng damit. Yan ho yung mga nangyari ho noon, mga kababayan. Alam naman natin, premature campaigning yan. Nangangampanya na kayo kagad. Kasi, aminin nyo man sa hindi, bulahin mo naman ang Pilipino, hindi na makakalabas si Duterte, mga kababayan ko. Kung maipapanalo ni Kapman yung kaso sa Netherlands. Kahit nasabi ko nga sa inyo ang ginagawa ho ninyo, papipirmahin nyo ho yung tao, kukunin nyo ho yung number, may listahan na ho kayo ng 1 milyon na number. Diba mga kababayan ko? Gagamitan nyo ng text blast gayon yan para pagdating ng eleksyon, mga kababayan ko, legal ang inyong ginagawang pagkuha ng data privacy. Kala ninyo hindi ko malalaman yung diskarte nyo, ha? Kala nyo ano, ha? Huwag nyo kami niloloko. Ha? Ngayon, para malaman ho ng lahat, mga kababayan ko, pag pirma mo ho dyan, lalabas ho sa inyo, lalagay mo yung pangalan mo, lalagay mo yung cellphone number mo, tapos pipirmahan mo, mga kababayan ko. Ganun ang gagawin nila dyan. Wala hong purpose, wala hong katotohanan o wala hong pagbabasihan yung pirma na yan sapagkat mga kababayan ko, klaro at malinaw ho sa akin na early campaigning po ito at pangungulekta, mga kababayan ko, ng cellphone number. Kasi naghahanda na nga ho sila sa 2021, mga kababayan, at sa 2028, mga kababayan ko, para sa isang kampanya kung saan ang patatakbuhin ho nilang presidente ay si Tambalustay. Partida ha. Ako lang to. Ako lang to, mga kababayan. Masyado kayong di ba? Para malaman ng mga kababayan natin. Kasi mahirap ho, mga kababayan ko, na hindi nyo ho alam yon. Dapat ho alam ho ng sambayan ng Pilipino. Para alam nyo na. Kaya yung sinasabi ho nila, maliwanag po para sa akin, this is a pangbablap ho ito. Okay? Pambablap ho ito at pangloloko sa sambayan ng Pilipino. Wala hong magagawa yung pirma nyo kahit paabutin nyo sa Korte Suprema sapagkat kahit ang Korte Suprema ay walang magagawa upang palayain si Pangulong Duterte. At higit sa lahat, mga kababayan, hindi ho ipupush ng gobyerno natin na makauwi pa si Duterte. Tapusin niya yung kaso doon kasi pinananagot siya ng batas, di ba? Ano kaya natin? Pilipino ang kumukwestiyon sa pagpapadala na to. Sa January 31 ay magkakasari ng mga Duterte supporter ng motorcade caravan sa EDSA ng alas 2 ng hapon. March 11 nang arestuhin ang dating Pangulo at dalhin sa dahig Netherlands dahil sa crimes against humanity charges sa madugong kampanya kontra droga. Kahit ang bilyonaryo, aminado, madugong labanan kontra droga. Di ba? Kamakailan lang nagsumiti na ang prosecution sa ICC ng 1,300 pieces of evidence laban sa kampo ni dating Pangulong Duterte. Diyan pa lang, mga kababayan ko, hindi alam nyo na hindi makakalabas Hindi nabigyan ng interim release, mga kababayan ko. Bakit? Delikado, ma-impluwensya itong si Digong, mga kababayan. Magtatago lang yan, papahirapan lang niya ng ICC, mga kababayan, sa paghuli. Di ba? Kabilang daw dito ang mga dokumentong maaaring mag-incriminate sa kanya kaugnay sa drug war killings. Sa ngayon, wala pang kumpirmadong schedule ng confirmation of charges hearing ng dating Pangulo habang nananatili ito sa kustodiya ng ICC. Para sa Agenda Weekend, Ryan Reloban, Abante! Maraming salamat kay Ryan Reloban ng Abante. Eto, maliwanag ha, usapan natin. Klaro yan. So sa mga tao ho na pumipirma ho dyan, asahan nyo na ho, mga kababayan ko, makakatanggap po kayo ng mga text brigade. Kasi ho, kaya ho sila nangunguha ng number, nangunguha ho sila ng mga cellphone number para ho, mga kababayan ko, pagdating ng halalan, may pamblas ho sila, saan ho kayo nagbigay ng number sa kanila lang,
Naka-encode po yun mga kababayan ko at gagamitin po nila yon for text blasting. O, di ba mga kababayan ko? Dahil wala kayong kawala, kahit magtanong ho kayo, meron hong Data Privacy Act, wala ho kayong magagawa kasi pumirma ho kayo. Palusot ho lang nila mga kababayan ko yung sinasabi na palusot lang ho nila yon mga kababayan ko yung sinasabi ho nila na kayo daw ho ay kayo ho ay pumirma dahil sa pagpapauwi kay Digong. Wala hong ganon mga kababayan ko, wala hong uuwi. Ginagawa ho nila yan, early campaigning, sa pagkuha rin ho ng 1 milyon na data o datos para sa inyo. Para ho sa text blasting yan mga kababayan, binulgar ko na. Para alam ninyo, ha? Nakakagigil kayo eh. Sarap tilisin ito mga DDs na to eh. Sarap yung jombagin. Sa totoo lang, nakapapangigigilan ko kayo. Antay ko sa wakas! Harry Roque, kamusta na, di ba? Ito naman si Akla masyadong busy masyadong pabebe. Hindi ka natin kausapin ko nga ito si Bakla. Harry, di ba? Sabi ko sa'yo, ano sabi ko? Di ba? Madidisbar ka rin. Pinagsabihan na kita, di ba? Hindi ka nakinig sa akin. Nagtago ka pa sa anak sa likod yung aling maliit. Ano nangyari ngayon sa'yo? Diba? Hinahunting ka na ngayon. Diba? Pagkatapos mo ay paglaro sa mga dolphin, anong nangyari? Ha? Nako, Harrieta, kumanda ka. Pagkakataon na namin bumawi. Ano to mga kababayan ko? Disbarment case ni Harrieta. Nako, yari siya dito. Disbarment case ni Harrieta, umuugong na. Ay! Eto, yung mga mainit na balita mga kababayan ko. Sapagkat mga kapatid, umaangal ho itong si Attorney Harry Roque na mawalan ho mga kababayan ko ng kanyang lisensya bilang abogado mga kababayan. Ito ho ang dahilan mga kapatid. Panoorin itong video na to. Pinababasura ni Attorney Harry Roque sa Integrated Bar of the Philippines ang disbarment complaint laban sa kanya. Nag-ugat yan sa pag-share niya ng pulveron video na iniuugnay kay PBBM. Ayon kay Roque, ipinasuri na ito sa isang audio at video forensic expert at walang nakitang editing o manipulation. Bahagi rin daw ng kanyang trabaho ang magkomento at protektado ito ng free speech at free press. Oy, take na, hindi free speech yun ha. Oy, wag nyo kami niloloko ni Maharlika ha. Wag nyo kami niloloko ni Maharlika dito ha. Ikaw, punyeta ka Harry Roque ha. Wag mo kami niloloko dito ha. Unang-una sa lahat Harry Roque, ganito ha. Makinig ka sa akin. Makinig ka sa akin, Harry Roque. Nakakabuisit ka kahit si Ma'am PB nabibuisit sa'yo eh. Yung pulburong video nyo, from the day 1, 2 buwan pa lang si Pangulong Bongbong Marcos, ini-issue nyo na. Tama? Ikwento ko ulit kung paano nag-umpisa yung galit mo. Netan to. Itong tao na to, gustong maupo sa PCSO. Board, mga kababayan ko. Gustong maupo ng board nito. Kaso nga lang, mga kababayan ko, natunugan ni Presidente Bongbong Marcos, mga kababayan ko, na ituhong tao na to ay hindi ho mapagkakatiwalaan. Yan na. Para malaman nyo, nag-antay ang mga didilis ng 2 buwan. Wala pa rin binibigay at walang inuupo sa mga ito. Bakit, mga kababayan? Hindi man lang inupo yung bata niya dito, bata ni ganito, bata ni ganyan. Talagang hindi pinaupo, mga kababayan ko. Hanggang sa dumating, mga kababayan ko, yung panahon. Yung panahon kung saan, mga kababayan, kung saan, mga kababayan ko, dumating yung panahon na makinig kayo eto na, nangyari yung dapat mangyari. Yung mangyari yung dapat mangyari. Ang nangyari, mga kababayan, ay matindi. Paano ko nasabing matindi? Biyahe ni ko, paano mo naman nasabing matindi? Dumating, mga kababayan ko, na si Maharlika, nagkalat na sa mga vlogger. Na si PBBM daw, nagpupulburon. May hawak daw siyang ebidensya. Sinabihan si Mike Cervera, si Sangkay, tsaka si Coach Jarrett. Itong tatlo, hindi naniwala. Mga kababayan ko, nanahimik. Tapos, mga kababayan ko, biglang pumutok. Kami naman ngayon ang dinadali.
Kausap namin, sineminar pa kami dun sa Ilocos. Si PBBM daw gumagamit doon ng shabu. Hindi kami naniwala basta-basta. Yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan ko, sila ang may pakana nun mga kapatid. Kung saan plano nilang sirain si PBBM. Dahil pag sinabi nila na nagdodroga si Pangulong Bongbong Marcos, galit si PRRD doon para paniwalaan. Mga kababayan ko. Kung ano-ano nang ginawa nilang paninira kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi man lang tumagos ni isa. Sabi ko sa inyo, hindi tumagos. Kaya ngayon mga kababayan ko, tumagal na humaba yung kanilang pag-iistorya ng mga pulburon hanggang sa napilitan silang gumawa ng AI, mga kababayan ko. Kita mo, kung matapang ba naman to si Harry Roque, mga kababayan ko, dapat dito sa Pilipinas pinalabas. Bakit sa Amerika yung pinalabas? Para walang kaso? Para walang kaso? Dead ma lang kayo? At kung saan-saan at yung mga membro ng KOJC, yung mga nanonood, yung mga nagsasabi, "Ay, pugi na kita, si Bongbong naggaganon." Di ba? Ang titindi ng mga pagmumukha nito, mga to eh. Bakit? Tama ako, di ba? Tama ako na sinasabi ko? Totoo yan. Hindi yan na baluktot, ha? Tama ako sinasabi ko. Yun ang ginagawa ninyo. And then, mga kababayan ko, eto na, nagkaroon na nga ng kasuhan. Pinailan itong si Harry Roque ng disbarment cases sa pagiging abogado sapagkat nagpapakalat ng maling impormasyon. Yun ang pinakamatinding nangyari doon. Tama lang yun. Kung si Atty. Larry Gadon nga, pinadisbar nyo mga kababayan ko. Eto kaya, hindi nyo papadisbar to? Mga kababayan? Si Atty. Larry Gadon, nagsalita lang ng labang kay Sara Duterte, pinadisbar ninyo. Tapos ito, mga kababayan ko, nagpapakalat ng fake news, malimbalita, mga kababayan, ayaw nyo ipadisbar? Kukundinahin kayo ng taong bayan dyan. Pag hindi nyo tinanggal sa pagiging abogado yan. Kung baka naaalala nyo, ito ang abogado ng mga pogo. Tama ba ako o mali? Sige, tuloy. Nag-viral ang video na umano'y nagpapakita ng isang lalaking kamukha ng Pangulo at humihit-hit ng powdery substance. Isang araw bago ang ikatlong sona ng Pangulo. Pero ayon sa fact-checkers at NBI, deepfake lang ito. Yan di ba? Ibig sabihin nun, unresponsible ng pagkanyang pag-share. Kung si Atty. Larry Gadon nagsalita ng direkta kay Sara Duterte, eto mga kababayan ko, gumawa ng kalokohan sa Pangulo at nag-impact ito sa taong bayan. Kailangan ipadisbar ito mga kababayan ko. Hindi talaga ako titigil hanggat napapadisbar to mga kapatid. Tama ba ako doon? Kaya mga kababayan ko, comment nyo sa baba kung bakit dapat ipadisbar itong si Harry Roque, mga kababayan. Itong mga ganitong abogado, wala na ho itong puwang para maglingkod pa sa mga kababayan natin. Tandaan ho ninyo mga kababayan ko, karapat-dapat lang ho na ipadisbar itong si Harry Roque dahil unang-una sa lahat, mga kababayan ko, nakita ho ng tao sa kanya kung ano nga ho ang kanyang kalokohan na ginagawa. Pangalawa, mga kababayan ko, nagagamit niya ho yung pagiging abogado, mga kapatid, dahil, mainig ko kayo, dahil, mga kababayan ko, nagagamit niya ho yung pagiging abogado niya, mga kababayan ko, dahil sa ginagawa niya hong pagmamatapang na ganyan, mga kababayan. Second, tandaan nyo ho, wag ho kayong makakakalimot, abogado ho yan ng mga pogo, kung saan, mga kababayan ko, yung mga maanumalya, mga kapatid, mga maanumalya na ginagawa ho sa Pilipinas, sila ho yung, siya ho yung umaabogado. Isa pa mga kababayan, siya rin ho yung nagpakulong kay Madriaga kung saan binuhay ho nila yung acquitted naman na kaso ng tao. Mga kapatid, tatanungin ko ho kayo, yung mga ganito po bang abogado, may puwang ho ba sa bansa natin? Mga kababayan ko, sagutin ko po kayo, wala hong karapatan sa bansa natin maglingkod yung mga ganyan tao. Kaya ako mga kababayan ko, magsilbing aral ho ito sa inyo, mga kapatid. Magsilbing pangtuntun sa inyo para mas maintindihan natin ang lahat-lahat, mga kababayan ko. Sabi nga dito ni Miss PB, go, okay, ratin mo na yan, buwisit din sa mundo. Kalma, PB, uy. Ang puso mo. Baka ma-high blood. But anyway, mga kababayan ko, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe. Huwag mong kakalimutan, mga kababayan ko, i-hit yung notification bell, ha? Para lagi kang updated sa mga biyahe ni Koy. Kaya hindi ka nakakatanggap ng notify ng live ko kasi nga naman, nag-reset ang YouTube.
So lahat back to zero kami sa mga hindi nagsipag ng live noong December. I-hit mo na yung notification bell nang sa ganun, ma-notify ka ulit. Okay? Ito na, mga kababayan. Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., mga kababayan ko, plano na pong ipahuli si Saldi ko. Ako, Saldi, yari ka, Saldi. Mukhang hindi ka sasantuhin ni President Bongbong Marcos sapagkat, mga kababayan ko, mukhang merong tulog kay President Bongbong Marcos itong si Saldi ko, ha. Ako, manda kayo dito. Diyos ko po, nako, yan ang pinakamatindi. Talagang hindi kayo patatawarin ni PBBM. Pinapahuli na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., mga kababayan, itong si Saldi ko. Oy! Ako, paano na yan, mga kababayan ko? Paano na yung mga naniniwala dito kay Kasi ang daming naniniwala na walang kasalanan si ganito, walang kasalanan si ganyan. Matitinuyang mga yan, ganyan, mga kababayan ko. Yan sila yung sinasabi, di ba? O, eto na, mga kababayan, para matapos na po ang agam-agam ninyo. May dahilan kung bakit pinapahuli na ni Pangulong Bongbong si Saldi ko. Ito ang bulong-bulungan, mga kababayan. Natin lang at chichika ko sa inyo. Ang balita ko, mga kapatid, sa atin lang merong papahuli si Pangulo. Malaking tao. Malaking tao daw ang ipapahuli ni BBBM. Yari yun. Ay, totoo, mga kababayan ko, yari talaga yun. Medyo nakakakilabot lang, mga kababayan ko, kasi tatamaan at tatamaan talaga itong tao na ito. Abay, Diyos ko po, kung di ka ba mangilabot, mga kababayan ko, hindi ka ba naman mapakamot, mapapaisip ka talaga, mga kababayan ko. Bakit pinapahuli ni PBBM to? O, yun ang pag-uusapan natin, mga kababayan ko. O, so, heto, ang mga maiinit na balita, mga kababayan, panoorin natin ang video na to. Idaraan sa Interpol ang pagpapauwi kay dating Congressman Zaldico. Nasa Portugal. Oh, narinig nyo ha, idadaan sa Interpol. Gaya ng pag-aresto kay former President Duterte. Yun yung gagawin sa kanya, mga kababayan ko. Paano mangyayari ito? Panoorin natin. Daw si Ko gamit ang isang Portuguese passport. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos na ang nagsabi gumawa na ng paraan para mapabalik ng Pilipinas si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Oh, narinig nyo yan! Oh, si Pangulong Bongbong Marcos na ang gumawa ng paraan at gumawa na daw kayo ng paraan upang mahuli itong si Zaldico. Ako, yari itong mga to. Madaming malalaman. Naku po, papunta na nga. Sabi ko sa inyo, ayaw nyo makinig sa akin Ayaw niyong makinig sa akin. Mapunta na nga tayo sa exciting part ng ating laban. Ayaw niyong maniwala. No, sabi ko nga sa inyo, the only person na makakapagturo, mga kababayan, ay si Saldi. Si PBBM na nag-umpisa, ha. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos kay John Vic Remulla, John Vic! Gumawa ka ng paraan para mapahuli, mapauwi na sa bansa itong si Saldi ko. Dahil si Saldi ko na lang ang natitirang buhay na pwedeng makapagturo kung ano ang nangyari talaga. Ayun na nga. Di ba, Ma'am Jessie Tango? Tama po ba ako, Ma'am Jessie? Ang nag-iisang kulay green sa ating chat box, di ba? Naku, yari si Saldi dito. Oh. Na si PBBM na nagsalita. Kung si Presidente Bongbong Marcos na ang siyang nag-uutos, dapat itong sundin, dapat itong igalang, at dapat itong mangyari agad. Mga kababayan, sa mga tao po kasi, number 1, wala na ho si Cathy Cabral. Mga kababayan ko, wala na ho magtuturo ng Cathy Cabral formula. Tama ba ako? Wala na ho magtuturo kung paano ho ginagawa yung pantay-pantay na formulation ng pagkuha ng pera. Ngayon, mga kababayan ko, may isa pa tayong pag-asa. Hindi ka pa late, Ma'am Charito Torion Marsan. Diyos ko, kakaumpisa nga lang natin Paki-like muna yung live stream, ha? May makakapagturo pa. Alam nyo kung sino, mga kababayan ko. O, hulaan nyo, sino makakapagturo. Dali, para malaman natin, mga kababayan ko. Kilala nyo ba sino makakapagturo? O, sagutin nyo po ako, mga kababayan. Sino ho ang makakapagturo
ng mga sangkot pa sa flood control. Ayan ang pinakamagandang pag-usapan. Sino pa? Sino pang alam ninyo? Oh, alam niyo ba kung sino? Mga kababayan, sino pang makakapagturo? Sino pa bang makakapagturo? Sagutin niyo ho ko, mga kababayan ko, sino pa ho ang makakapagturo kaya Saldi, kaya sa mga sangkot, mga kababayan. Kung wala na ang Cathy Cabral formulation, meron naman tayong mga kababayan ko. Sagutin niyo ho ko, Saldi ko. Bakit si Saldi biyahe ni Koy? Diba? Inosente nga daw yan. Kung wala na si Cathy Cabral, mga kababayan, wala nang makakapagturo sa mga malalaking sangkot sa pagnanakaw ng pera ng pondo ng taong bayan. Sino pa makakapagturo? Si Saldi ko, mga kababayan, mga kapatid, mga Pilipino. Si Saldi. Magtuturo na yan si Saldi, mga kababayan. Anong gagawin ni Saldi ko? Mga kababayan ko, ituturo niya na yung mga mastermind, yung mga gumawa ng malalaking pera sa bayan. Mga kapatid, wala na tong preno-preno. Mga kababayan ko, even President Bongbong Marcos hindi takot na umuwi ito dahil wala siyang kinuwang pera ng pondo na sa pondo ng taong bayan. Para na nagsaganon, linisin na ni Saldi ang pangalan niya, mga kapatid. Wala nang patupatutsyada. Malaking bagay si Saldi ko pag napauwi sa Pilipinas nagmamalatebes. Tama ba ako? Diba? Kasi, bakit? Si Saldi ang isa sa gumawa ng budget insertion. Nalaman nyo na ngayon. Ngayong alam nyo na si Saldi ko ay isa sa mga pwedeng gawing state witness. Aba, malaking pagkakataon yun. Diba? Kanina ho nawala talaga yung live ko. Kaya inulit ko ho ngayon. 9. Sana idol may makulong na congressman at senador para bumalik ang tiwala ng iba kay PBBM. Actually, hindi naman dapat mawala ang tiwala natin kay Pangulong Bongbong Marcos. Dapat mawalan tayo ng tiwala doon sa mga tao na alam naman natin na gumagawa ng pera, gumagawa ng pagnanakaw, gumagawa ng kung ano-ano, merong Mary Grace Piatos, may Kokoy Villamin, di ba? Yun yung halatang lantaran na nagdanakaw sa bayan pero ayaw pong mag-resign. Di ba mga kabayan? Unlike kay Pangulong Bongbong Marcos, you know what's the reason kung bakit hindi ako nawawala ng tiwala kaya po Presidente BBM, mga kababayan ko? You know what's the reason kung bakit hindi ako nawawala ng tiwala sa kanya? Isa lang ang rason ko, mga kababayan. Isa lang ang rason ko. One of my reason kung bakit hindi ako nawawala ng tiwala kay Apo Bongbong Marcos, alam niyo kung ano? Kasi si BBM, mga kababayan ko, straight to the point. Mga kababayan ko, straight to the point, mga kapatid. Straight to the point. Besides sa pagiging straight to the point ni BBM, tinuturo niya kung sino talaga ang nagkakasala. Mga kababayan ko. Nagkakasala sa taong bayan. Mga kababayan. 'Di ba? Siya ang unang-unang naglaglag doon sa mga politiko. Siya ang unang naglaglag doon sa mga taong korap na gustong kumikikbak sa pera ng taong bayan. Tama ba? Yan yung pinakamahalaga doon, mga kababayan. Tuloy. Kaya ang Department of Interior and Local Government nakikipag-ugnayan na sa International Criminal Police Organization o Interpol. Base sa impormasyon ng DILG, nananatili pa rin si Zaltico sa Portugal gamit ang kanyang Portuguese passport. Nako! Dapat poproblemahin natin kung paano mapapauwi ito si Saldi, mga kababayan ko. Sa totoo lang, poproblemahin natin. Nagbigay ng instruction sa President na formally mag-apply na kami ng extradition treaty sa kanila kahit wala pang formal extradition treaties between the two countries. Okay, mga kababayan ko, medyo madugutong usapan na to, extradition treaty. Sa totoo lang, medyo madugutong usapan na to pag pinag-usapan natin ng extradition treaty. You know what's the reason kung pag pinag-usapan yung extradition treaty? Kumbaga, hindi to katulad dun kay hindi to katulad kay Teves na binabargain, mga kababayan ko. Hindi ito katulad kay Teves na binabargain yung usapin. Ang usapin dito, mga kababayan ko, is kung papaano ito
si Saldico makakauwi kasi wala naman tayong treaty, but we can use yung Interpol. Kailangan lang natin siya i-red notice, mga kababayan ko. If ako sa inyo, kailangan nating i-red notice itong tao na to, nang sa ganun, mga kababayan ko, mas maalarma ang mga kababayan natin. Tama? O, tama tayo doon. Tuloy. Pero through the Interpol, magre-request na kami ng repatriation ni Saldico kung nasa Portugal talaga siya. Ayan, kung talagang nasa Portugal siya. O, tama yon. Mas madali sanang mapapabalik sa Pilipinas ang isang pugante gaya ni Ko kung may extradition treaty na ang Pilipinas at Portugal. Sa pamamagitan nito, pwedeng isyuhan ng extradition warrant ang isang pugante at mismo ang gobyerno na ang magbabalik nito sa bansang tinaguan niya. Ayan, tama po yon. Ang problema lang dito, wala tayong extradition treaty doon sa Portugal. Kaya mag-a-apply tayo doon. Pero may paraan naman kung kakansilahin natin yung passport niya. Kaso ang problema, paano nakakuha ng Portugal passport itong si Saldico? Matindi, mga kababayan ko, dahil protector. Sinusubukan naming kunin ang panig ng kampo ni Ko pero wala pa silang tugon. Si Ko ay itinuturing na isa sa mga malalaking taong nasa likod umano ng budget insertions at anomalya sa flood control projects. Bagay na iniimbestigahan na ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Yan naman pinakamatindi doon, di ba, Ma'am Tita Liberty Arcega? Tama po yun. Dahil din sa issue ng korupsyon, naging mas sensitibo na ang publiko sa pang-aabuso sa national budget, maging sa mga epal na politiko. Malinaw na nasa probisyon ng 2026 General Appropriations Act na bawal nang makisawsaw ang mga epal na politiko sa pamamagitan ng ayuda. Correct. Tama po yan. Dapat lang po talaga na hindi po nakikisawsaw ang mga politiko. But let's set aside from that. Kay Saldico, mga kababayan ko, mapapauwi ba to? Tawag dito, kaya. Mga kababayan ko, dadaan natin sa due process kung nasa Portugal pa to. Pero ang gagawin nito ni Saldico, mga kababayan ko, wag lang mahuli, talon-talon ng bansa to. Hindi matitigil sa isang bansa to si Saldico, mga kababayan. Kung ako dito kay Saldico, mga kababayan, uuwi na ako, magtuturo na ako, mga kababayan ko. Kasi mga kapatid, until now, hindi siya uuwi ng bansa yan until na matapos ang termo ni PBBM eh. Mga kababayan ko eh. Sa totoo lang, hindi uuwi ito eh. Pero the only person na natitira para makapagturo, mga kababayan ko, at mapaamin kung sino-sino ang mga tao na nasa likod niya, mga kababayan ko, is si Saldico. Bukod kay, bukod dito kay, what they call this? Bukod dito kay Cathy Cabral. But the question is, kaya ba ng Pilipinas? Well, abangan natin yan kay Secretary Remulla ng DILG. O yan, para malinaw ha. O paalala rin ho, mga kababayan ko, para naman ho sa mga epalitiko. Lagi na lang po tayo nagtatanong sa mga epalitiko, mga kababayan. O para ho sa mga epalitiko, may mensahe ho si Presidente. Ang tanong, paano pipigilan ng mga ito? Well, kung recidivist ang attitude ng local government, local chief executive, pwede namin ipasa sa ombudsman to for admin and criminal cases. Kaya kailangan pati mayor kasama, congressman, governor kasama. Diba? Yung mga epalitiko na yan na akala ng mga taong bayan na sa kanila yung ayuda. Diyos ko. Pero mas maigi raw kung makakapagpasa ng batas para sa mas mabigat na parusa laban sa mga epal na politiko. Panawagan din ng DILG sa taong bayan, kuna ng litrato ang mahuhuli nilang epal at isumbong sa ahensya. Correct, tapat lang. Yun po ang pinakatamang gawin, di ba? Plano na rin daw nilang buhayin ang sumbong sa Pangulo website para maging sumbungan laban sa epal. Yan ang pinakamaganda doon na gagawin nyo. Thank you very much. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Alam nyo mga kababayan ko, that's the most important, yung mga epalitiko. Yung mga epalitiko na yan, mga kababayan ko, laging laging active. Tama ba ako, Tita Liberty Arcega? Ma'am Charito Torion Marsan? Diba? Tama ho ba ako? Kasi kailangan ho na yung mga epalitiko na yan ay mapanagot sa mapanagot. But anyway, mga kababayan ko, choices pa rin ng Pilipino yan, mga kababayan. Pero para sa akin, gumawa ng saligang ang batas ang bansa natin na magtutukoy sa mga epalitiko na matigil sa kanilang ginagawa. Tapos ang usapan. Ganun yon.
di na uubra. Mga pekeng balita agad mabubura. Mga troll farm malamang susuko na. Dahil kami ang bebenga, humanda ka na. Mga makachina, benga, benga. Mga fake news, benga, benga. Salbahing dedes, benga, benga. Halik sa walang kawala ang may sala. Wala kang kawala, benga, bengador. Kayo ay maganda, benga, bengador. Galit sa masama, benga, bengador. Ang sa inyo bebenga, benga, bengador. Wala kang kawala, benga, bengador. Kayo ay maganda, benga, bengador. Galit sa masama, benga, bengador. Ang